Good morning po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. It's Business Friday once again, and I'm Tutor Mean from the SDO Quezon City. At makakasama natin sa umagang ito ang aking kasamang tutor na si Sir Me. Asan ka? Hello everyone! Good morning po! Ayan, ako po si Tutor Mel mula sa SDO Palawan. Salamat po Tutor Mean at tayo muli ay nandito sa isa na namang Business Friday para turuan ang ating mga online learners at mga tuties sa subject na Applied Economics. Ayan. Yes, tama po yan, Tutor Mean. Ayan, ano nga po ba ang ating sineselebrate ngayon? Yan, it's about the National Women's Month. Ang itulay po ay nakikiisa sa pagdiriwang National Women's Month celebration na ginaganap tuwing buwan ng Marso magmula ika-isa hanggang ika-31 ng buwan. Ayan, ito po ay sineselebrate taon-taon. Ano po? Ayan. Patungkol nga po ba sa nitong National Women's Month? Sir Mel? Ayan, maraming salamat po, Tutor Mean. No? Tunay nga po na nakikiisa ang Itulay online tutorial platform dito po sa ating celebration ng National Women's Month celebration na may tema at ito po yung nagsimula noong March 1 at matatapos sa March 31. Ang tema po natin ay providing healing, promoting hope. Ayan. It's both a tribute to the ceaseless work of caregivers and frontline workers during this ongoing pandemic, and also a recognition of the thousands of ways that women of all cultures have provided both healing and hope throughout history. Diba, Tutor Mean? Tama ka dyan, Tutor Mel. At hindi lang ito sa Pilipinas, ha? Meron tayong sineselebrate ng International Women's Day tuwing ika-8 ng Marso. No? Every 8 of March, the world celebrates International Women's Day. So, kailan ba nagsimula ito? Basahin natin, ano? On February 28, 1909, the Socialist Party of America designated this day in honor of the garment workers' strike in New York. Ito nyo, may history din yan na. Ito ay isang dagdag kaalaman namin para sa inyo mga tutor sa kasama namin ngayon. Diba, Tutor Mel? Yes. Tama ka dyan, Tutor Mean. Bago tayo magpatuloy, gusto ko lang pong batiin yung ating mga tuties and online learners na napatuloy, na nakatutok dito po sa ating Itulay online tutorial platform. Si Jocelyn Boyles Cabanday, si Ivy Soriano, and syempre si Mamira, good morning po. Si Sofia Latosa at si John Darren Nicolas Sambales. Good morning po sa inyo mga online and tuties. Ayan. Ito nga po, patuloy po natin, International Women's Day 2021. So the first official celebration of International Women's Day was in 1911. Wow, napakatagal. Wala pa ata tayo dito sa mundo. Tutor Mean, no? Ayan. Women from European countries started to participate in demonstrations. Millions of women went on the streets demanding their right to vote and to hold public offices. So these also included issues on sex discrimination in employees and equal pay. Yan, napakatagal na po pala nating sineselebrate ito. Ayan. Good morning po kay Leonelyn Basona. Good morning po. Tama ka dyan, Tutor Mel, no? Kasi noon, bawal talaga bumoto yung mga kababaihan. Kumbaga, limitado lang ang kanilang karapatan. Kaya sila mag-alsa. At yung ginawa nilang iyon, nai-enjoy namin ngayong mga kababaihan. Meron na kami mga kapangyarihan. Ayun. So, why do we celebrate it, no? International Women's Day reminds people that women should not be perceived as someone weak, no? It's also time for women to be reminded of their great contributions and achievements in every aspect of life, whether in politics, art, national, cultural, economics, business, among others. Diba, Tutor Mel? At since ito ay pinag-uusapan yung kapangyarihan ng kababaihan, magkakaroon po tayo ng trivia, Tutor Mel. Simulan na natin, Tutor Mel.
Ayan, trivia. Ayan. Gusto ko lang pong batiin yung aking mga estudyante na patuloy na nakasubaybay ito sa ating tutor mayan, si Ralph Nundia. Ayan. Excuse me po. Okay, trivia natin. So, who is the first female president of the Philippines? Sino kaya ito? A. Gloria Arroyo. B. Corazon Aquino. Or letter C. Miriam Defensor Santiago. Sige nga, ano nga ang sagot ninyo mga online learners and tutees? Comment your answer sa ating comment section. A, B, or C? Sino kaya itong ating first female president? Ayan, sabi po ni Trisha Ann, letter B. At kung ang inyong sagot ay letter B, kayo ay tama. Very good. Tutor Mayan? Ayan, no, sino ba to si Corazon, no? Maria Corazon Corisumulo Puwangco Aquino. She was the former first lady. The 11th president of the Philippines from 1986 to 1992. So yung mga duties natin sa Romel, hindi pa sila pinapanganak ng mga time na to, no? So medyo hindi nila alam yung history na, kumbaga nabasa lang nila sa mga libro, no? Siya po ay ang asawa ni late Senator Benigno Aquino at mother ng ating late president na si Benigno Aquino Jr. Ayan, number 2 trivia. Who is known as the Iron Lady of Asia? During her times, she served in all 3 branches of the Philippine government: judicial, executive, and legislative. A. Gloria Arroyo. B. Corazon Aquino. And C. Miriam Defensor Santiago. Comment your answer down below. Ayan. Tutor Mayan, tunay ang dami nagpa-participate sa ating unang activity. Sabi ni Mira, letter C. Ayan. Sabi ni Hazel, letter C. Ayan. Sige nga. Ano kayang sagot natin dito? Ayan. Ni Aliyah, letter C. Very good. Ni Leoneline, letter C. Ayan. Kung anong sagot ay letter C, sila ay tama. Napakahusay. Ayan. So, Miriam Palma Defensor Santiago, known as the Iron Lady of Asia. She is not just any lady, as she is the first Filipina and the first Asian from a developing country to be elected in the United Nations as judge of the International Criminal Court. Defensor Santiago was named one of the 100 most powerful woman in the world in 1997 by the Australians. Okay? Diba? Grabe. Napakahusay ng ating mga Pilipina. Ayan. Mga kababaihan. Okay po? Yan, medyo nabitin sila, Tutor Mel, no? Kasi hindi pa naman tapos yung Women's Month. So, sa susunod, magpapatv pa ulit tayo about girls power, no? At dito na tayo sa ating topic ngayon. Ito ay patungkol sa market demand, market supply, and market equilibrium. Alam mo ba, Tutor Mel, na itong mga batang ito ay nag-aral na o napag-aralan na nila itong subject na to, itong topic na to, nung sila ay nasa grade 9. Opo, sa kanilang araling panglipunan, di ba, Tutor Mayan? Ayan, gusto rin po nating magpasalamat sa STO Manila bilang magamit po yung kanilang module as reference dito po sa ating online tutorial. Maraming salamat po sa SDO Manila. Okay, Thank you, SDO Manila. Let's go. Ayun, no? Ano ba yung ating bagong pag-aaralan sa umagang ito, no? Ito yung ating mga objectives na 1. Determine the concepts of market demand, supply, and equilibrium. State the laws of demand and supply, and construct and analyze demand, supply, and their curves. So bilang pasimula, magkakaroon muna tayo ng review. At alam ng mga bata ito. Di ba, Tutor Mel? Tama po kayo dyan. At alam kong excited na silang lahat ngayong umaga sa ating tutorial. Ayan, graph analysis, directions. Please analyze the graph and answer the questions below. Sige nga, ano yung graph natin? Tutor Mayan, no? Question number 1. Ayan. So number 1, locate the equilibrium point on the demand and supply graph. So put a point, circle blue on the graph. Tandaan natin, recall natin, ano ba yung ibig sabihin ng equilibrium? Sige nga, kung natatandaan ka. Letter A ba yan? Or letter B?
Recommend your answer. Ano kaya? Ano kaya ang sagot natin dito, Tutor Mayan? Ayan. Okay, kung ang Sige sagot nga, ninyo online ay learners. letter B. Ayan. May sagot na, sir, no? Tama kaya ang sagot nila, Tutor Opo. Mel? Yes, ang sagot nila ay letter B. Tama po sila. Ayan, sabi ni Ivan Soriano, letter B, ni Chester Francisco Perez, letter B, ni Leonelin Basona, letter B, ni Aliyah, letter B. Ang husay ng ating mga online learners ngayong umagang ito. Tutor Mehan, let's go with letter B na tayo, no? Mukhang nag-aral nung grade 9, eh, no? So, yes, Tutor Mel, Opo. letter B. Ayan. If the price is above the equilibrium level, what could you predict with the demand and supply? Yan, kapag mataas daw yung presyo doon sa equilibrium. No, yung equilibrium when the demand and supply meet, yan yung equilibrium tinatawag natin. Number one, oversupply or surplus, may sobra daw. Number two, shortage or scarcity. Or number three, demand and supply are equal. Sige nga, online learners, ano kaya ang sagot niyo dito sa ating letter B na ating review or part? Kung ang inyong sagot ay number 1, kayo ay tama. So the quantity supplied is greater than the quantity demand. Yun ay pagka mas mataas yung ating price. Siyempre, pag mataas ang price, mas maraming produkto yung kanilang gagawin para sa supply. Di ba, Tutor Mehan? Sige, Correct ka letter dyan, C na Tutor tayo, Mel, Tutor Mehan. no? Ito, pangatlong tanong. If the price is below the equilibrium level naman, what could you predict with the demand and supply? So, mababa naman daw yung price below the equilibrium level, ha? Tandaan natin, in the equilibrium level, kailangan nag-meet your demand and supply. So, choices. 1, oversupply. Number 2, shortage. Number 3, the quantity supplied is less than quantity demanded. Ayan, ano kayang meron? Ayan, sige nga. Ayan, may sagot na sila, Tutor Mehan. Ang bilis. Ayan. Okay, number 2. So kung ang sagot nyo ay number 2, kayo ay correct. Ayan, congratulations. Okay, so part 2. Part 2 na tayo, no? Ayan, si Trixie Ann kanina tama, number 2. Ayan. Direction, analyze the following statements, carefully fill in the blanks. Start tayo, number 1. Okay, the law of blank applies during online sales of shoes. That is when consumers rush to buy products at 50% discount. Oy, A, law of demand, B, law of supply, or letter C, market equilibrium. Paano kaya ito kapag nagra-rush sila dahil maraming produktong mura? Ano kaya? Or may discount? Ano ang sagot ninyo mga online learners? A ba ito? Ayan. Kung ang sagot ninyo ay letter A, kayo ay tama. Law of demand. Diba? Kapag mababa ang presyo, maraming mga bumibili. Tumataas yung demand natin. Sige nga, Tutor Mehan. For questions number 2, the law of blank applies when the producer supply more pineapple juice at a higher price. Selling at higher quantity at a higher price increases revenue. Ito naman yung producer. Nagsusupply ng madami kasi ang taas ng presyo. Ano kaya ito? Ito ba A, the law of demand? B, the law of supply, and letter C, market equilibrium. Sige nga, kung nare-record nyo pa yung mga napag-aralan before. Yan, sabi po nila, Tutor Mel, letter B daw. Sabi ni Ralph, ni Leonelin, ni Erwin, ni Patrick, letter B.
Ayan, very Okay, good. very good. Congratulations. Magagaling ang ating mga tutis sa umagang ito, Tutor Romel. Ayan. So, looking back Yes. to our lesson, tatandaan pa ba natin, Okay. Tutor Romel, di ba last time, pinag-aralan natin about economic problems, no? About Yes, the production, about four basic needs. economic problems. Opo. Okay, Ayan, so, so if the economic problem is focused on, ayan na po, number one, the legalities of production. Number two, okay, the nature of goods to produce. Number three, the allocation of the products among members of the society. Number four, the method of production of products. A, to whom produce. B, what to produce. C, what provision to implement. And letter D, what method or strategy is effective and efficient. Ano kayang sagot natin sa number one, Tutor Mayan? ayan. So, ito, recall lang po natin to, recap lang and review kung anong natutunan natin last meeting. Ang alam mo, nakakatuwa, Tutor Romel, itong mga tutis na to, hindi tayo binibitawan, hindi tayo iniiwanan. Kaya alam ko, 1, 2, 3, 4, lahat yan ay tama ang kanilang mga sagot. So, C, B, A, and D. Ayan. Sino ba tumama lahat, Tutor Romel? Tumama po sila, ma'am. Si Patrick, si Ralph, Joshua Mundia. Ayan, ang mga husay na mga cuties Congratulations. natin para Ayan. ngayong umaga. Congratulations sa kanila. Simula na tayo, Tutor Romel, no? Ako na pasimula about the brief introductions, no? So, it's about, yung ating napag-aralan before, it's about the basic economic problems. Also, economics, no? Not only help us to solve the problem, but we also have to study about the supply and demand, no? In our needs, we do not want oversupply. It means wastage of income. So for entrepreneurs, it is not efficient if their stocks or supplies are greater than the actual demand. It is a loss, not revenue. So pag-aaralan natin na supply and demand. Parang recap na lang to, parang review kasi napag-aralan na natin to during the junior high school. Diba, Tutor Romel? Tama po kayo dyan, Tutor Mayan. So ito po, in economics, there are terms that you must learn to understand the better market situations. First, a demand or the amount of goods or service consumers are willing to purchase at each price. No, if customers cannot pay for it, there is no effective demand. Ayan. Gaano ba? Ito yung demand, ito yung gusto ng mga tao na bilhin yung isang bagay sa kakayahan nilang bayaran. And of course, price is what a buyer pays, okay, for a unit of a specific good or services. Ito yung amount, presyo ng ating binabayaran na produkto. And of course, the total number of units purchased at the price is called quantity demanded. Ayan, yung lahat ng ating binayaran, kung gaano karami yung lahat ng ating binili, yun ay tinatawag nating quantity demanded. Ayan. How about the supply, Tutor Mayan? Ayan, tama ka dyan, Tutor Romel. Then alam na natin yung mga theories and concept about supply and demand. Pag-aralan naman natin ano po yung sinasaad. What is the law of supply and demand? So, the law of supply and demand explains the interaction between the sellers of a product and the buyers. It shows the relationship between the availability of a particular product and the desire or the demand for that product has on its price. So, pag-aaralan natin ngayon, ano ba ang relasyon ng supply at demand. At syempre may factors na nakakapagpabago sa kanila na at ito ang price. Okay. So, pag-aralan natin, number 1, the law of demand. No? If all other factors remain equal, the higher the price of a good, the fewer people will demand that good. The higher the price, the lower the quantity demanded, and vice versa. The amount of a good that buyers purchase at a higher price is fewer because as the price of good goes up, the opportunity cost of buying the good also is less and consumers will avoid buying a product. Alam naman natin, pag mataas yung price, hindi lahat ng tao bibili.
So the higher the price, the lower the quantity demanded. Di ba, Tutor Romel? Tama po kayo dyan, Tutor Mayan, no? Kapag ka mataas yung presyo ng isang bagay talaga, konti yung nakakabili nun. Kaya pansinin natin kapag ka maraming sale sa SM or sa malls, diba? Kapag ka maraming mga murang produkto, sobrang daming bumibili kasi mababa yung presyo. So one indicator of demand, law of demand is the price. Nakadepende siya kay price. Okay? So the demand curve is always downward sloping due to the law of diminishing marginal unit. So marginal utility in economics, the additional satisfaction or benefits utility. So 'di ba at that a consumer drives or derives from buying an additional unit of a commodity or service. For example, if the price of video games drop, the demand for games may increase as more people wants the games. Ayan, di ba? So kapag bumaba yung presyo ng isang bagay, pansinin natin yung demand doon o yung kagustuhan ng tao na bilhin yun ay tumataas din dahil mababa ang presyo at kaya nila itong bilhin. Di ba, Tutor Mehan? Yes, Tutor Romel. So, gagawin natin isang activity lang, ano? Yan. This is only an example about the law of demand. No? For example, ito yung presyo ng mga tinapay. So, sa piso, ang mabibenta natin or ang demanded na ating mga customer ay 80 pieces. So, pansinin ninyo, no? Kung ipaplat natin to, okay, pataas ng pataas ang presyo ay pakunti ng pakunti ang magdedemand o bibili sa atin kung tayo yung supplier. At kung tayo naman ng consumer, syempre tingnan natin ano, hala, pataas ng pataas ang presyo, syempre paano na lang, di konti na lang ang ating mabibili. So, ito, i-plot natin, kunyari, ano, ayan, pinlat na natin siya. Ayan, ano, sa 8 pesos, 10 lang ang mabibili ko. Sa 7 pesos, abay, tumatas 20 pieces. Sa 6 pesos, uy, makakabili ako ng 30 pieces. So, yun yung graph, no, about the law of demand. Interpretation, the higher the price, the lower the quantity demanded. So, pansinin na, the higher the price, the lower the quantity demanded. And that is the law of demand. Ayan, di ba, Tutor Mel? Yes. So, again, Baka ano, dyan, dugtungan Tutor naman lang po, Mayan. no? So, what are the factors affecting demand? So, A, income of buyers, number of potential buyers, preferences, and complementary products. So, yung ating demand as a consumer, mababago-bago, depende kung magkano kinikita natin. Siyempre, no? On the part of the supplier naman, ilan yung mga potential buyers and siyempre, preferences ng mga tao. May mga tao talagang kahit mahal binibili nila yon, ano? And complementary products, baka kasi minsan mas mura yung complementary products, no? Tapos, halimbawa naman, mababa yung presyo nito, bawa cellphone, complementary niya yung casing. So, pag mababa yung cellphone, may sobra ka pang pera, mabibili mo na yung complementary products o yung case. Di ba, Tutor Romel? Tama ka dyan, Tutor Mayan. Ayan, good morning po kay Renz, Jever, Galyanta. Ayan, good morning po. Good Kay morning po. Ursa Ulib, good morning po sa inyong lahat. At syempre, na-discuss sa inyo ni Ma'am Mean yung law of supply. Ako naman magdi-discuss ng law of demand. Ako naman magdi-discuss sa inyo ng law of supply. So the law of supply demonstrates the quantities, okay? The quantities that will be sold at a given price. Kung ilan ang ating ibebenta, gaanong produkto ang ating ipoproduce. No? Naman, the higher the price, the higher the quantity supplied and vice versa. Kapag mataas ang presyo, mas marami din yung produktong gagawin. Kasi nga ang iniisip dito ng mga businessman, malaki yung kanilang possible na kikitain. The producers supply more at a higher price because selling at a higher quantity at a higher price increases revenue. Ito sinabi ko, malaki yung kanilang kikitain. No, the law of supply says, as the price of a product increases, companies will produce more of the product. Yan, ito kayong graph natin, no? Pataas yung kanyang slope, 'di ba? When graphing the supply versus the price, the slope
rises. Ayan, pataas kapag marami. Ito na, plot or graph the data and interpret the result. So pansinin natin dito yung price niya. Yung piso lang yung kanyang yung price, ang ginagawa nila noon ay 100 lang pieces. Pero pansinin natin as the price goes up, of course, the quantity for the supplies goes up also. Dahil nga iniisip nila ay malaki yung kanilang kikitain dahil mahal na yung presyo ng isang bagay or produkto na iyon. Di ba, Tutor Mayan? Yes, Ayan. Tutor So ito pa Romel. po, no, illustration natin. Pansinin natin, nung piso lang yung presyo ng bread, ang kanilang ginagawa ay 100. But as the price continues na sa pagtaas, dumadami din yung kanilang supply na ginagawa. Kasi the higher the price, the higher the quantity supplied, and vice versa. And of course, when the price is high, the revenue also is high. Di ba, Tutor Mayan? Siyempre, mga business, Yes, no? Ayan, tama. tandaan po natin to very important yung law of supply and demand kapag tayo ay gagawa ng produkto. Di ba, Tutor Mayan? Tama. Talagang Okay. malaki talagang tulong tong subject na apply economics at natututo yung mga bata, no? Now, what are the Tama po laws kayo of dyan. price and the factors affecting Ito, supply, no? Yes. okay. Ito din po, no, factors affecting supplies. A, production capacity. Gaano ba yung capacity ng ng production nyo? Ilan yung kaya nyong i-produce, di ba? B, production costs such as labor and materials. Mahal ba yung ating mga ginagamit na mga materials or ingredients sa paggawa ng produkto? C, number of competitors. Ilan yung kalaban natin? Baka mamaya kasi marami tayong kalaban na okay, when we say competitors, these are businesses that sell the same product as you sell, no? And letter D, ancillary factors such as materials availability, weather, ito pa isa. Di ba pansinin natin kapag may bagyo, tumataas yung presyo ng Oo. mga gulay kasi nga dahil nasisira din yung kanilang mga taniman. And reliability of supply chains. Ayan yung mga suppliers natin. Okay? So, Termean? So how do supply and demand create an equilibrium price, sorry, no? Equilibrium price or market clearing price is the price at which the producer can sell all the unit he wants to produce and the buyer can buy all the unit he wants. So dito nagmi-meet yung yung demand and supply. So supply curve stops upward, tapos si demand curve naman pababa, magmi-meet sila, ito yung tinatawag na equilibrium point. Bakit? Kasi dito, yung producer, willing siya mag-supply ng ganito kadaming produkto at yung consumer or the buyer naman, they are willing to buy at this point of price. Halimbawa, 5 piso, kaya mag-supply ni supplier ng 500 units. Ngayon naman, yung 500 units na yon ay kayang bilhin ni consumer at the price of 5 pesos. Okay. In the equilibrium point, the two slopes will intersect and the market price is sufficient to induce suppliers to bring to market that same quantity of goods that consumers will be willing to pay for at the price. Ganun, ano. So, tapos na yung ating discussion, Tutor Romel, patungkol sa law of supply, demand, and equilibrium. So, i-recap lang natin yung ating napag-aralan sa maikling oras na to. Ayan. So what I have learned, una natin pinag-aralan kanina, a demand curves shows the relationship between quantity demanded and price in a given market on a graph. And of course, the law of demand states that a higher price typically leads to a lower quantity demanded. Di ba? Pagka mataas ang presyo, konti ang bumibili. Ano ang sunod natin, Tutor Mayan? So a supply curve shows the relationship between quantity supplied and price on a graph. So pinag-atin yung curve ng supply, no? And the law of supply says that a higher price typically leads to a higher quantity supplied. Gaya nga na mention ni Tutor Romel kanina, nagsusupply ng madami ang mga producers kapag ito ay nasa mataas na presyo. Bakit? Kasi merong malaking kita. Ayun, di ba Tutor Romel? Ano pa ba? Ayan.
Tama ka dyan, Tutor Mayan. Ito naman, the equilibrium price and equilibrium quantity occur where the supply and demand curves across. Yan, nag-meet sila sa gitna. So, ibig sabihin, tama yung bilang ng demand at tama din yung bilang ng supply na nagawa ng ating mga producers. The equilibrium occurs when the quantity demanded is equal to the quantity supplied. Okay, ito na rin yun, Tutor Mayan. Ayan, at natapos ang ating discussion. Meron pa pala. Okay? So if the price is below the equilibrium level, no? Ito naman, pag mababa sa equilibrium level, then the quantity demanded will exceed the quantity supplied. And excess demand or a shortage will exist if the price is above the equilibrium level. Then the quantity supplied will exceed the quantity demanded. So lagi nating tatandaan na equilibrium level, kailangan nag-meet yung demand and supply at the given price. Pag tumaas yun, expect, syempre, anong mangyayari? Magkakaroon ng overage, no? Kasi dadami supply. Pag bumaba naman yung presyo, anong mangyayari? So, excess demand or a shortage will exist. So, depende sa pagtaas at pagbaba ng presyo because of the existence of the law of supply and demand. So, eto na, no? Tingnan nga natin kung ating natutunan sa umagang ito, Tutor Romel. So, multiple choice questions na po tayo. Read the sentence carefully and encircle the correct answer. So, number 1, Tutor Romel. Okay. An increase in the price of electricity bill will force you to A. Increase your demand for kerosene, heaters, and coal. B. Increase your demand for light bulbs and aircon. C. Increase your demand for stereos and video keys. Letter D. Increase your demand for TVs and use of gadgets. Yan, tumaas daw yung presyo ng ating kuryente. Anong gagawin natin? Sige nga, online learners, what is your answer for number 1? Yes, letter A, ayan, mag-i-increase yung demand for kerosene heaters and coals. Bakit? People will tend to look for alternatives. Diba, Tutor Mayan? Ayan, sabi po ni Alam mo, Ivy, letter Tutor A ni Romel, Francine, letter A ni Kimberly, letter A ni Ralph, letter A at ni Christine, letter A. Ang husay ng ating mga online learners na patuloy napansin na ko nga, nakasubaybay Tutor sa Romel, atin. lahat ng mga tinatanong natin nasasagot nila. So, ibig sabihin, merong stock knowledge during the junior high school, tapos in addition pa sa kanilang subject ngayon na applied economics. So, Tama ayan. ka dyan, So, Tutor questions Mayan. number 2 before we end up, Sir Tutor Romel, no? Ito na yung pangalawang tanong, no? The market demand curve for Apple shows A, the effect on market supply of a change in the demand for Apple. B, quantity of an apple that consumers like to buy at different prices, marginal cost of producing and selling different quantities of an apple, and effect of advertising expenditures on the market price of an apple. Ano ba ibig sabihin ng demand curve para sa apple? Ayan. So, demand. Paano ba yung ano ng demand na yan, diba? So, kung ang sagot ninyo ay letter B, the quantity of an apple that consumers like to buy at the different prices. So tandaan na, pag demand ang pinag-uusapan, ito ay patungkol sa consumers. Okay. So may mga sumasagot pa Tama. ba, Tutor Romel, sa atin? Yes, si Lorraine, letter B. Si Lizelle, letter B. Si Christine, letter B. Ayun. Ni Jake, letter B. Ang husay ng ating mga online learners at tutor, may ang Oo nga, dami nilang Tutor Romel. So, nakapatuloy na nakasubaybay sa atin. Si so Joseph, Bulaklak, letter B. Ayan. Si ayan, Tutor Kent, letter Romel. B. Alam ko naman, sobrang gagaling ng ating mga tutis na umagang ito. Gusto natin silang pasalamatan, ano? Sa kanilang walang Yay! sawang patuloy na pagsubaybay sa atin, pagsama sa atin. At alam ko, Tutor Romel, marami silang natutunan. Diba, Tutor Romel? Tama ka dyan, Tutor Mayan. At para sa kanilang mga comment, feedback, or suggestion, pwede po nilang i-scan yung ating QR code o kaya naman mag-email sila saan, Tutor Mayan? Okay. So, mag-email sila sa tinyuridaig.com sa tulay feedback form po natin or mag-email sa edtech@deped.gov.ph. Ayan. Maraming salamat po. Maraming salamat muli. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na Business Friday dito lang sa subject na Applied Economics. Ako po muli si Tutor Mel mula sa SDO Palawan kasama si
Ako naman po si Tutor Mean from SCO Quezon City. Maraming salamat po and see you next week po ulit dito sa subject na Applied Economics. Bye-bye! And Bye-bye everyone. God congratulations! bless you all.